Yo, what's up? Good morning po mga kabigas. Matagal-tagal na naman tayong hindi nakapag-vlog. Pero this time, kasama ko kayo dito sa loob ng rice mill. Kung ano ba yung kaganapan, especially dito sa mga sunod-sunod na raid na nangyayari dito sa rice mill. At syempre, dito sa binaba ng ating Pangulo na Executive Order number 39, which is pa 41 to 45 pesos daw dapat ang maging bigas sa pamilihang bayan natin. So halika, samahan niyo ako. Tara. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always tired, and you're mad. Why don't you get a life and leave the blame behind? And I can't live without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always tired, and you're mad. Okay, good morning ulit mga kabigas. Today, September 5. Kahapon, tuloy ang pinatupad yung Executive Order number 39, which is na sa lahat ng pamilihan natin ay kailangan 41 to 45 pesos ang bigas na ibibenta sa ating mga kababayan. So bago yun, update ko lang kayo kasi medyo matagal tayong nawala sa ating YouTube channel. Pasensya na dahil po nabagsak yung cellphone ko hindi tayo makapag-vlog. Alam niyo naman, medyo mahirap pa si Eboy Palaboy. Cellphone lang ang ginagamit natin sa ating pag-vlog. Ano ba balita? The past weeks po kasi nagkaroon ng mga series of raids ang Bureau of Customs dito. Ganon din po ang ating mga kongresista, si Congressman Erwin Tulfo, si Congressman Romualdez, nagpunta rin dito. Nakita ko rin ang ating kongresista dito ng 2nd District ng Bulacan, si Congressman Boy Cruz. So, pito sa mga naglalakihang bodega dito sa rice mill ang kanilang pinuntahan at chinek. So, obligasyon naman talaga ng gobyerno na i-check. Magkaroon ng check and balance. Kung legal ba ang mga pumapasok dito ng bigas. Kasi ang hinahanap nila yung smuggling, tsaka yung hoarding. And kagabi, napanood ko sa balita, sabi ng Bureau of Customs, 7 sa 5 rice mill ay nakapagpasa na ng kanilang mga papeles na legal ang kanilang mga stock na bigas. So, kung nagpupunta kayo ng Intercity tsaka Golden City, nakikita nyo naman na halos araw-araw may mga dumarating ditong container ng mga imported na bigas na nanggagaling sa mga ports natin, galing sa ibang bansa. So, hindi maiwasan talaga mapuno ang mga bodega. So, ayoko na lang magbigay ng kung ano-anong speculations. Alam naman natin talaga na mataas ang presyo ng bigas sa world market at medyo nag-aagawan ang kompetisyon sa international. So, kaya medyo, kahit sabihin mong dito marami ka nakikita ng bigas, pero sa totoo lang, mahirap kumuha ng PO ng imported ayon na rin sa ating mga rice millers. So, ganun nga, hintayin na lang natin yung mga susunod na balita tungkol dyan dahil gumugulong ang investigasyon at sabi naman ng customs kung maipapakita lahat nila yung dokumento nila na legal at tama at wala naman itinatago ay absuelto sila sa kaso. So 5 doon nakapagpasa na ng kanilang mga dokumento. So hihintayin pa natin yung 2 sa susunod. Huwag na natin pangalanan kung sino-sino yung mga yun. Pangalawa, ito ang Executive Order number 39, no? So ngayon, sa nangyari, sa totoo lang, nakikita lang sa mga balita na sabi nila, lugi ang mga retailers sa nangyari. Dahil mataas yung kuha nila ng bigas, tapos ibibenta nila ng mababa, malaking kalugian sa kanila. Gayon din naman na nagsabi naman ng gobyerno na magkakaroon sila ng 15,000 pesos na ayuda sa mga maaapektuhang retailers. Magbibigay sila ng 15,000. Pero ang tanong, ito'y sasapat ba? Sa dami ng, hindi po kasi ganun kadali mga kabigas dahil ang puhunan po ng bigas ay medyo mataas. So hindi ka naman makapag-negosyo ng pakonti-konti, sigurado yung iba dyan, volume kinuha. So talagang medyo lugi. Sabi naman ng gobyerno, magpaubaya muna. So tatanungin niyo ako sinong negosyante naman ba gusto malugi ng ganun-ganun na lang, no? So may mga tindahan tayo na babaltaan na nagsarado muna, hindi muna nagbenta.
Yung iba, nagpaubaya nila pero pakonti-konti lang, hindi ganun karami. So dito sa rice mill, apektado ba? Opo, apektado. Anong apektado? Paanong apektado? Number one, hindi naman po lahat po ng gumigiling o millers dito sa rice mill ay may-ari ng rice mill. Yung iba po dyan, mga negosyanteng maliliit lamang po na kumukuha ng paisa-isa, maliliit na truck ng palay para gumiling dito sa rice mill. Umuupa lang din po sila. So nakuha nila na mataas yung palay, obligado naman po kasi na ibenta po nila na naayon po sa kanilang puhunan. So pinagkaabutan na rin po, medyo sabihin natin na nagpalugi na rin yung iba. Kung namumuhunan sila ng 1,220, binibenta nila ng 1,180 hanggang 1,150. Yun na lang po ang kanilang benta dito sa rice mill. Para lang po maabot yung sinasabi nilang price cap ceiling po ng ating gobyerno. So masakit para sa kanila at hindi nila alam kung sila ba'y kasama doon sa bibigyan ng ayuda. Kahit bigyan man ng ayuda, hindi naman nila alam kung kaya ba, kasi napakaliit na bagay ng 15,000 kung sa kung kukwentahin nyo, mga kabigas. So antayin lang natin yung mga susunod na kabanata kung magtatagal pa to. Ano na ba ang sitwasyon dito sa rice mill? Matamlay po ang bentahan. Matamlay po ang bentahan dito sa rice mill. May mga millers po na hindi muna nagbukas ng kanilang paninda. Nayaan muna nila. May mga hindi muna gumigiling. Marami po sa mga rice mill dito ay hindi naman sarado, pero wala halos laman ng rice mill. Minsan pa unti-unti. Pakita na po natin dito. Dito tayo sa Irma Rice Mill. Ito po ang kanilang rice mill. Kung nakapansin nyo, yan lang ang kanilang bigas. Ito lang po. Ayan. Ikot ko po kayo. O diba? Ito po. Walang laman. Hindi gumagana ang makina. Dahil nga po sa nangyayari, wala po laman ang kanilang rice mill halos. Kung ano lang po yung tira, yun na lang po ang binibenta na lang muna. So, yun po ang update. Mamaya, bibidyohan natin yung mga rice mill at kung para makita nyo po kung gaano siyang katumal ngayon at kung konti talaga ang buyer. Hirap magnegosyo po mga kabigas. Okay guys, so lumipat lang tayo ng pwesto. Balikan natin yung executive order na EO number 39 na pinatutupad ngayon ng ating gobyerno. Marami kasing nag-iisip na kailangan lahat ng bigas sa merkado ay 41 to 45 pesos na lang. So, kung yan ang iniisip nyo, mali po yun. Ang sabi po sa nilalaman ng EO Executive Order number 39, ang 41 hanggang 45 pesos ay yung pong regular milled at well-milled rice lang po natin. So, hindi po kasama doon yung ating mga premium rice tulad ng mga karamihan ng premium rice natin, yung mga imported rice natin. So, kung iniisip nyo po na yung ating Coco Pandan ni Mucha ay bababa, malabo po yan. Yung mga jasmine natin na yung mga kulay blue na jasmine, no? So yung mga imported na galing Thailand, na galing Vietnam ay hindi po kasama sa price ceiling po ng ating gobyerno. Kasama na rin po dyan sigurado ang ating Dinorado, yung mga 218 po natin. So hindi po kasama dyan. Ganon din po yung mga ating mga variety na magaganda, yung mga super na bigas, mga premium natin na gini-graded po, hindi po kasama po dyan sa presyo. Mananatiling ganun pa rin po ang presyo niya, mataas pa rin po. So regular, yung makikita nyo yung medyo may mga dilaw-dilaw, mga durog-durog, yun po yung mga regular, tsaka hindi po masyadong makisap. Yung kulang sa polish, hindi po halos pinalis yan. Yung well-milled, yung kaayusan po yung mga itsura, yung kung tawagin po natin dito sa rice mill ay yung mga rumble po na bigas, yan po ang mga well-milled natin. So yun po ang tatandaan natin. So sabi ko nga kanina, medyo matamlay dito sa rice mill, walang ganong buyers. Pati yung ibang buyers natin talaga medyo nasasaktan din sa presyo. No, kailangan nilang maabot yung 41 to 45 pesos kasi may tracking pa yan . So kailangan nila makakuha ng mababang bigas na which is hirap pa pati dito sa rice mill. So
sa usaping palay naman, so nadamay na rin po ang presyo ng palay sa pagbaba. Yun nga lang po, sabi nga natin nagsisimula na po ang anihan. Totoo po yan, nagsisimula na po ang anihan dito sa atin. Especially dito sa part po ng Nueva Ecija, may mga ilan na po. At ang Isabela ay nagsisimula na po. Diyan sa mga part ng San Mateo, yan, marami na yan. Nagsisimula na po sila. Ang problema lang po ngayon ay bumagyo. So, hindi naman siya talaga nakasira. Ang problema lang, wala po makapag-reefer. Ibig sabihin ay makapag-harvest. Dahil nga po maulan, masisira po ang ating palay. So, hindi rin sila makapagbilad yung mga sundry natin. So, sigurado yung iba, yung mga naunang inani na inabutan ng pag-ulan ay mga dryer na po. So, may palay ba sa Bulacan? May pangilan-ngilan lang po, pero halos walang dumarating dito dahil nauuna na pong dalan ang Nueva Ecija, which is yung San Jose. So, mga rice mill sa San Jose, nauuna na sila. Meron din sa Isabela na mga rice mill, nauuna na po silang dalan bago pumunta dito sa Bulacan. Mas malapit po kasi doon eh. So, parehas lang din naman naging presyo. So, bakit ka palalayo sa kanila samantalang parehas lang ang presyo doon sa lugar nila? So, doon na lang sila nagdadala. Pero hopefully, this week or this coming week, medyo dadagsana yung palay dito sa Bulacan dahil mas marami na ang aani, no? Mas marami na rin siguro ang makakatuyo dito sa panahon natin. So, pag-pray lang natin na wag nang kumulan-ulan at gumanda na yung sikat ng araw natin para mas maganda yung maging kalidad ng ating mga bigas na darating dito sa atin sa Bulacan. So, mga ikot tayo uli. Siguro baka makapag-interview tayo ng mga ibang millers kung ano yung nararamdaman nila sa binabang EO Executive Order number 39, kung ano yung epekto sa kanila. Halika, samahan niyo ako dito. Yun, good morning. Dito tayo kay Ate Maria. Si Maria, good morning sa iyo ha. Kunin ko lang yung yung 50 cents ba? Cents sa sa binabang Executive Order number 39 ng ating mahal na Pangulo. Itong ano ba yung naging epekto sa inyo? Ano yung nangyayari ngayon dito sa rice mill? Kunin ko lang yung saloobin patungkol dito. Yan. Ako, malungkot kasi marami tayong mga buyer na maaapektuhan. Naghahanap sila ng wala. Kung ako tatanungin, mahirap maghanap sa panahon ngayon, napakataas pa ng palay. Kahit sabihin mo nitong nakaraang araw, bumaba ang palay, kahit kwentahin mo pa rin yan, hindi pa rin aabot dun sa presyong hinahanap. Kasi yung presyong hinahanap nila, ang alam ko, yung 41 to 45 pesos is yung retail price na dun sa palengke. Yes. Sorry Pag nag-41 ka, yan, gumamit na ako kalkyo. 41 pesos. Sa 25 kilos, 1,025. Kailangan, yan lang dapat ang kuha. Hindi. Yang presyo na yan, dapat nandun na sa mga buyer. Sa mga buyer na? Yes. 125. Ang buyer galing ng Manila, galing Cavite, galing ng kung saan-saan, namuhunan ng gasolina, O tracking service. driver, lahat. Pag niles mo dyan ng 100 piso na lang kunwari para sa lahat. Per sack. Per sack. Oh. 925 yan. O, tapos, Dito, ibig sabihin, dito pa lang, 925 na. ganun ka ba dapat? Yes. Siyempre, Kailangan kumita man lang ako ng 25 pesos na lang kunwari. Pag niles mo 25, 900 ang puhunan. Sa 900 ang puhunan na yun, magkano dapat ang kuha mo sa palay dapat 20, talaga? 20 sarado. 20, 21, hanggang dun lang. Kasi mataas din naman yung expenses dito. Milling fee, ahente, classifier, sako, labor sa tao. Siyempre. Sa 900, 20 hanggang 21 dapat ang palay. Yun. Saan tayo kukuha nun? Alam ko, wala Pag ginawa po natin 20 hanggang 21 ang palay,
malamang ko 12 na lang dapat sa magsasaka. Kawawa naman ang farmer. Kawawa ang magsasaka. Mm-mm. Dahil ang magsasaka, fertilizer, Mm-mm. binhi, minsan nagbabayad sila ng irigasyon nila. Kasi hindi naman talaga isang buong taon na Oo. suportado sila ng gobyerno. Kaya mahirap. Mahirap ano. Pag tinignan mo ngayon ng kalsada, tumal. Patumal talaga. Wala. Kasi may darating na bayan, maghahanap sila ng pang 41, 45 nila. Ang 41, batay sa pagkakaintindi ko, siya yung palay na hindi dapat dumaan sa sorter at polisher. Yung sorter, siya yung nagtatanggal ng dumi. Ang polisher, siya yung nagpapaganda. So, 41, dapat, kung may palay yan, mukhang may palay talaga yung bigas. May bato, may dilaw-dilaw, may dilaw-dilaw. Hindi tatanggalin, as is. Ang well-milled naman, medyo pagagandahin lang yung bigas. Medyo lilinisin lang ang bigas. Mm. Pero kung durog siya, durog pa rin siya. Talaga May naman. amoy pa rin siya. Oo. Yun. Kaya medyo malungkot. Kasi, Pero pagkain syempre, ng aso. sino man naman magbebenta ng pangit na bigas, di ba? Yes, Oo. kasi ang Pinoy, kahit ganito lang po tayo, gusto natin masarap. Mm. Gusto Syempre naman. natin maganda. Mm. Di ba? Mahirap. Oo. Mahirap. Pero sa susunod na mga araw tsaka linggo, aabangan natin kung ano ba yung mangyayari sa binabang EO na yan. Yan. Kung tatagal ba, kung magtatagumpay ba, matutulungan ba talaga yung mga apektadong individual tulad ng mga millers natin, mga retailers natin. Abangan natin kung ano yung gagawin ng gobyernong solusyon dyan. Ang Miller, malabo. Kasi, 2018, panahon po ni Duterte, nag-32 din po ang palay. Sa loob ng isang linggo, bumagsak ng sobra-sobra. Magmula sa malaki hanggang sa maliliit na miller, ang laki ng nilugi. Pero walang nakuha sa gobyerno. Wala talaga. May kulang talaga sa parte ng gobyerno in terms of sa mga departamento niya. Kung sino talaga ang dapat na mga siwa sa kapakanan ng ating mga millers. Kasi ang kala nila, pagka miller ka sa isang lugar, kala nila big time. Yes. Hindi nila alam na ikaw nangungupahan ka lang sa mga rice mill din at hindi naman ganun kalaki ang puhunan. Isa, 2 truck, maliit na truck, di ba? Kala nila ang tubo sa isang sako magkano? 20 pesos. Actually, ginawa ko lang yun eh. Pero kung minsan, Paluwal pa. malabang pa kami ng break-even. Break-even, Sa ano? halimbawa po ngayon, Hmm. last week, nakakuha po kami ng palay 31.50. Hmm. Ang puhunan po nun, kahit ipakita ko sa inyo, 1,282. Kung ibibigay po namin, kakalungkot, 1,282. Kung susundin po namin yung gusto ng gobyerno, magkano? 900? Hmm. Para kumita tao? Less mo 900, 382 po ang ilulugi ng isang sako. Tapos ilang sako yan? Kung ilang sako yan, kung halimbawa gawin natin 500, 191,000. Oo. Tapos sinasabi ng gobyerno, magbibigay na sa mga 15,000. Sa miller nga, wala eh. Sa miller po, wala. Kung kahit bigyan po ang millers ng 15,000, hindi pa rin po Kulang pa rin po. kulang na kulang. Kakapiranggot. Kakapiranggot po yun. Mm. Kahit sa mga sinasabing sa Maynila, bibigyan yung mga nagbibenta ng bigas, kulang pa rin po yung 15,000. Oo. Nakakalungkot. Kawawa talaga. Siguro abangan na lang natin yung masusunod na kabanata. At saka tignan, mag-interview rin tayo ng ibang stakeholders sa nangyayari nitong EO na to, kung ano ba yung epekto sa kanila. Siguro sa mga tao, sa ating mga kababayan, lalo na yung mga bumibili sa palengke, malaking bagay sa kanila yon. Kaya lang, sana rin naman, tignan din ng gobyerno, yung mga ibang apektado, tulad natin mga rice dealers, retailers, millers, tignan din natin kung gaano ba yung naging epekto sa atin. Sana, sabi nga, tignan din ng gobyerno saan ba nagmumula yung pagtaas. Saan ba nagmumula yung presyo na yan, kung bakit hindi tayo makasabay at pilit tayong hinahatak ng gobyerno na makasabay na hindi naman natin talaga kaya. No? So, sa mga susunod na araw, kahit bukas, mga kabigas, i-vlog natin, mag-i-interview tayo ng ibang tao para
mas makita nyo kung ano ba yung nagiging proseso dito sa rice mill, no? Marie, thank you, ha. Naiiyak si Ate Marie. Kaya sige, salamat. Bye-bye.